Inulat ng Department of Foreign Affairs na hindi pinirmahan ni Mary Jane Veloso ang kanyang Notice of Execution. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat si Mary Jane kina Pangulong Aquino at Vice President Jejomar Binay. May mensahe rin ito para sa ating mga kababayan, partikular na ang ikipagsapalaran sa ibang bansa. Si Sweden Velado sa detalye. Tumanggi si Mary Jane Veloso na lagdaan ang kanyang Notice of Execution na inilabas ng Korte ng Indonesia noong Sabado dahil may nakabinbin pa umanong apela ang kanyang kampo. Nakasaad sa ikalawang apela ang dokumento ng investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na magpapatunay na inosente si Mary Jane. Bagaman walang nakalagay na petsa sa Order of Execution ni Mary Jane kung kailan sa oras na matanggap ang notice ay bibilang ng 72 hours para sa pagbitay sa Pinay. Sa kaso nga ni Mary Jane, ito ay firing squad. Bukas alas 5 ng hapon sa oras ng Indonesia, matatapos ang 72 hours. Ngunit ani Jose, hindi sila nawawala ng pag-asa na pag-aaralan ng Korte ng Indonesia ang kanilang apela. Nung sinabi yung notice, no, yung order, they were of course already counting in 72 hours. But then again, sinasabi natin, we have an appeal. So they should take that into account. Sabi ng prosecutor, no, tuloy ang takbo, no, kahit hindi nila pinirmahan yung pagtanggap din sa order. But then, pinipilit natin na meron nga tayong nakapending na appeal. So technically, dapat, no, huminto yung pagtakbo. 4 na liham na sulat kamay mismo ni Mary Jane ang kanyang ipinaabot sa DFA upang isapubliko at sa liham para kay Pangulong Aquino Presidente Jejomar Binay, patuloy itong humingi ng tulong na isalba ang kanyang buhay. In her letter to the Vice President, she was repeatedly, no, saying that nakasalalay sa Vice President, sa Pangulo, na matulungan pa siya, no? She was repeating that, but she was thankful to the Vice President, to the President, to the Embassy, and to the DFA, no? And to all the Pinayuhan ni Veloso sa hiwalay na sulat ang mga kababayang Pinay na gumamit ng legal na paraan at agency kung gustong mamasukan sa ibang bansa upang hindi mapahamak at matulad sa sinapit niya. Para naman sa mga kabataang Pilipino, sinabi ni Mary Jane sa sulat na huwag silang gagamit ng ipinagbabawal na gamot at gumawa ng tama dahil may magandang kinabukasang naghihintay para sa kanila. Tiniyak naman ng DFA na hindi nila pababayaan ang 2 anak ni Mary Jane, edad 12 at gulang, sakaling matuloy ang pagbitay sa kanilang ina. The monthly allowance, school allowance of the two boys will be getting from this scholarship fund. Mahaharap naman sa kasong illegal recruitment, human trafficking at estafa ang recruiter ni Veloso na si Maria Cristina Serio. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.